Na diyan po kami, diyan na kami. So, diretso tayo, Okay, Jesus our manifestation 3. Ilang beses nyo na itong nakita, simula pa nung part 1. Pero alam nyo, faith cometh by hearing and hearing. Sa paulit-ulit mong nababasa ang salita ng Diyos, lalo mo siyang naintindihan, lalo siyang nagre-rema sa'yo, lalo mo siyang naintindihan, nagre-rema, ibig sabihin talagang nagiging totoo siya sa buhay mo. Ulitin natin ang sabi dyan, in Him was life, na kay Jesus ang totoong buhay, and that life, that very life, mga kapatid, tingnan nyo connection, that life was the light of all men. So, mga kapatid, ito daw yung ilaw natin. Paano ka magliliwanag? Ano ibig sabihin yan? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ang light ni Jesus ay nasa iyo. Amen? Kasi, that light was the light of all men. Yung buhay na yun ay siyang pinakaliwanag ng lahat ng tao. So, hindi ka magliliwanag kung wala yung buhay na yon. Isa lang ang sinasabi nito, ang buhay ni Jesus ay ang buhay natin ngayon. Kaya nga ang pinagpipray natin, o sinasabi natin, manifest the Jesus life, the life of Jesus. Manifest. Yes! Marami tayong gustong mag-manifest, mga answered prayers. Mag-manifest na sana yung bahay na pinagpipray ko, yung coaching pinagpipray ko, yung lupang pinagpipray ko, mag-manifest na sana yung trabaho na gusto ko, mag-manifest na ang dami natin gustong mag-manifest sa buhay natin. Pero alam nyo si Jesus, kaya nag-manifest sa Kanya yung maraming blessing, maraming tinapay, maraming isda, at kung ano-ano pa mga kapatid, kaya nag-manifest yun dahil siya ang unang nag-manifest. Mga kapatid, amen? Kaya ang challenge sa atin ng Word of God, tayo ang mag-manifest. Katunayan, pinag-aralan na natin noong January pa, maging ang kalikasan, naghihintay daw sa atin na mahayag tayo. Kasi ang kalikasan ay nabulok din. Mga kapatid, nabulok din ang kalikasan. Yung nature, mga kapatid, ang mga puno, marami na nakawala, at sa pamamagitan natin, mga kapatid, ay pwedeng bumalik ulit yung dati. Amen? Natutuwa ako sa gobyerno, mga kapatid. Gusto daw nila Ate Maggie yata at ni Kuya Ogie ay putulin na tong santol tsaka tong Chico, santol at Chico. So medyo iinit. Kaso katakot-takot na pinanood ko sa YouTube kagabi. Paano kung makasecure ng permit? Ang dami mong lalakarin. Kahit pala ang puno nakatanim sa bakuran mo, makukulong ka. Mga kapatid. At pinanood ko yung YouTube na 20 minutes, bukod doon sa pananagutan mo yung mga basura, yung pinagputulan at kung ano, ang dami mong pupuntahan, Senro, Penro, at kung ano pang yung DANR, picture, dahilan, bakit mo papuputol, ito pinakamatindi sa lahat. Dahil 2 puno yan, 1 punong putulin mo, magtatanim ka ng 100 puno. Sus ko, ako, pinorward ko na lang yung YouTube. Ganito po, puputulin po natin kako yung santol tsaka kasi grabe. Magwalis ka ngayon, pagharap mo ulit yung likod mo, marami na naman dahon. Talagang ganun Kaya yung mga tao daw nun malalakas Talagang, ngayon, ang daming mga panghigop ng mga tinabad na yung tao. Pero noon, yung mga tao talagang pagpusi na pati sa pagwawalis. Pero natuwa lang ako. Tingnan niyo yun, maging ang gobyerno, sensitive na rin, May pagmamalasakit na rin sa kapaligiran, gaya ng yung mga tambutso ay mga usok, Euro 4 na, di ba? Alam niyo po ba, 2035 sa Europe, wala na pong sasakyang de gasolina at de crudo. Lahat di baterya na. Lahat, sa Europe yun, hindi tayo. Pero alam natin
gumagaya tayo eh. Maaaring hindi sa taong iyon, pero target nila 2035, wala nang di baterya, ay wala nang diesel at saka dahil sa pagmamahal din sa kalikasan. Mga kapatid, ako naman gusto ko yun. Eh baka tigyan, ₱5 na lang yung krudo nun, tsaka konti na lang yung gasolina nung mura na lang, mga kapatid. So, mga kapatid, kung ang gobyerno, kung ibang tao, mga kapatid, ay nagmamahal sa kalikasan na naghihintay din ng katubusan, ng redemption, lalo na po tayo, mga kapatid, mag-manifest tayo sa iba't ibang kaparaanan. Amen? Mag-ambag po tayo, sabi nga, gusto mong, ano yung sinabi na, sabi ng guro na yun, sabi yung sa Hindu na yan, na guro, sabi niya, kung gusto mong mag-ambag sa mapayapang mundo, i-commit mo ang sarili mo na maging bahagi ng mapayapang mundo. I-commit mo ang sarili mo na maging part ng mapayapang mundo. Ibig sabihin nung mabait ka araw-araw, mapayapa ka, at nag-speak ka ng peace na maging sa kalikasan. Amen? Sabi nga sa inyo, pag meron nag-aaway na kapitbahay, oh, peace! Peace! No? Pero ikaw, pag galit ka sa kapitbahay mo, iba eh. Oh, masunog ang bahay mo. Ganun yung mga, yun? Eh, iba. Okay. In Him was life, and that life was the light of all men. Kunin nga natin sa Tagalog yung buong konteksto nito. Sabi naman, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. May ilaw tayo, mga kapatid. May ningning na nasa iyo, hindi mo lang alam, at kaya mo lang nalalaman kasi naririnig mo ngayon. Praise the Lord, umattend ka, at habang naririnig mo yan, lalo ka magniningning, dahil yan ay katotohanan. Amen? At ang sabi niyan, paliwanagin mo. Paliwanagin mo, ilaw mo sa harap ng mga tao upang makita nila ang yun na. Tingnan niyo connect nun. Nakita niyo yung connect ng ilaw tsaka mabubuting gawa? Na? At papurihan ang inyong grabe, ang bida. No? Pag nagpagawa ang mga politiko, grabe, billboard yung paglalaki ng mukha, lalaki pa ng mukha, talaga mga pangalan. Ito, kapag ikaw ang nangnignig, ang pupurihin ng Diyos. Ang mapapupurihan ng Diyos. Tingnan niyo connect ng ilaw at mabuting gawa. So, nandun na tayo ngayon. Manifestation ay good works. Mabubuting gawa. Doon tayo nagniningning. Amen o ba? Huwag kayong mapagod. Samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Ayan, Galatians 6:9. Diyan tayo natapos nakaraang Sunday. Diyan din tayo magsisimula. Last Sunday, Galatians 6:9, sabi niyan, let us not grow weary. Huwag tayong mapagod in well-doing sa paggawa ng mabuti, for in due time. Grabe. Mga Diyo mo na, hindi mo pa alam. Oy! In due time, we will reap, aani tayo, a harvest if we do not give up. Amen? Huwag ka mapagod. No? Kasi mga kapatid, nang niningning ka na, may ani ka pa. Ay, wala ka bang manggahan, wala kang palayan, wala kang kamuting singkamas, wala kang tanim, wala kang lupa, wala kang mini farm, wala kang kapatid ni lupa sa paso, wala ka kapatid. Pwede kang mag-harvest. May due time nga lang. At pag sinabi na ng Diyos, due time mo na. Oy, due time mo na, kapatid. Aani ka na. Ay, iba, umaani na eh. Uy. May mga iba, umaani na. Ang ibang mga magulang, hindi nyo lang napansin, umaani kayo sa inyong mga anak. Sila yung pinagpala. Nakakaluwag kayo ngayon, nakakaginhawa dahil sa inyong mga anak. Meron nang lumapit na nanay sa akin eh. Pastor, totoo pala yun. Minsan, yung mga itinanim mo, sa anak ka-aani. Amen? Sa anak ka-aani. Kaya, hallelujah. Hallelujah. Do not give up! Do not give up. No? Ganon din naman, yung mga bagay na pinapahalagahan natin, papahalagahan din natin ng mga anak natin. Amen? Hallelujah. Okay, diretso tayo. Galatians 6:9-10, kunin natin sa Tagalog. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kunin natin yung karugtong.
May karugtong yan. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, ay huwag niyo palalampasin. Ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. May special. May special. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pero mga kapatid, binanggit muna sa lahat ng tao. So hindi ito exclusive lang sa mga kapatiran. Pagdating sa good works, kasi ilaw tayo ng world, ng sanlibutan. Amen? At sa sanlibutan, sa sansinukob mga kapatid, hallelujah, nandyan yung mga kapatid at hindi kapatid. Espesyal nga lang ang mga kapatid. Of course, saan ka unang magliliwanag kung hindi muna sa mga kapatid? No, kasama na yung sa bahay niya, mga kapatid. Amen? Kasama na yung sa bahay. Diretso tayo. No? Alam niyo po, ang good works na nanatiling hamon yan, araw-araw. Di ba? Kung minsan di mo alam, araw-araw eh. Realidad ito ng buhay. Kasi, kung minsan, nag-iisip ka, tulong ka pa. Bibigyan mo pa. Palagi siyang challenge. No? Hamon kasi minsan may effort. Tama po ba? Hindi siya, kung minsan merong tulong o mabuting gawa, hindi siya easy lang. No? Napapaisip ka talaga, kung minsan sumasangguni ka ba? So may effort siya eh. Kaya challenging talaga. Yung good works araw-araw. Bakit hamon? Hamon kasi minsan may sakripisyo. Nako. No, pag binigay ko to, konti na lang yung akin. Kaya yung iba, buwang bibig. No? Lalo na daw tayo mga Pilipino. Buwang bibig natin, wala akong pera. Kahit meron pa, wala na. Wala na. Pero yung lagay na yun, meron pa. Paubos pa lang, sinasabi na, wala na. Meron ka ba dyan? Wala. Bira magsasabi. Meron ka ba dyan? Meron. Kano kailangan mo? No? Hamon minsan kasi may sakripisyo talaga. Pero good works, mga kapatid, na may ani, tandaan nyo, at doon tayo nagsishine, doon napapapurihan ang Panginoon. Hamon kasi may ani, hindi sayang. Amen? Hindi sayang. Bakit? May ani nga. May ani. May pani. Sino ba nagsabi? Ang Word of God, ang truth. Ang nagsabi, may ani. Amen? Hallelujah. Pero, mga kapatid, mananatili pa rin itong issue ng puso. Kahit kailan ikaw ay magbigay, hindi ito issue ng magkano, o gaano kalaki, gaano kaliit, gaano kakatuwa nagbigay, gaano kasama ang loob mo na magbigay, hindi yun ang mga issue. Ang pagtulong palagi, ang paggawa ng mabuti, laging issue ng puso. How is your heart? Kumusta ang puso mo kapag ikaw ay nakatulong? Amen? Amen? Hallelujah. Palakpakan mo na natin. Hihingan mo na. May mga nagsasawa nga ba? Bakit sinabing huwag tayong magsawa? Bakit sinabi ng verse na yan, huwag tayong mapagod? At sabi sa ibang Tagalog, mapagod, huwag magsawa. Pero may mga nagsasawa nga ba sa pagtulong ng mabuti? Again, mga kapatid, ang pagkasawa o pagod sa paggawa ng mabuti ay realidad din. Alam ko, mga kapatid, ako, pastor nyo, hindi ako preach ng mga bagay na lahat ng side, titingnan natin. No? Padadaanin natin yan. Isa sa alam, kukonsider natin. No? Hindi tayo palagi rito, kailangan po, dapat po. Hindi. Dadaanan din natin yung mga totoo nating pinagdadaanan. No? So may mga nagsasawa nga ba? No? Ang pagkasawa o pagod sa paggawa ng mabuti, realidad din. Why? May mga nagsasamantala. Amen?
kumisan, kapag ang humingi sa'yo ay mas malaki pa ang katawan sa'yo, medyo nagdududa ka. Isang araw lang eh, nabutan ako 2 sobre sa cake. Ang lakas pang magtawag. No? Nung lumabas ako, pagka-laki-laking lalaki, makisig! Ano kaya ang baldado nito? Ano kaya? Eh pagka ganun may sulat, di ko na pinapasa. Lalo lang. Abutan mo na lang. Abutan mo na lang. Tapos lipat sa kabilang gate, bom, bom, bom. Naabot yung mga sobre, bom, bom, bom. Grabe to, akong gano'n. Kaya lang, niiwasan kong, alam niyo kung misa, doon daw nasasayang yung tanim. Yung nagbigay ka, ang dami mong sinabi doon sa binhi. Hoy. Amen. Yung tanim mo na. Huwag mong gawing toxic yung tinanim mo na laki-laki ng katawan. Nandito lang yun sa mind, pero laki-laki ng katawan. Hindi magtrabaho. Malakas pa sa akin. Malakas pa sa akin. Manong magtrabaho sa ano ba yun, magkakarga ng ganito, pwede naman siya. Diba? Eh, mas bata pa sa akin. Karami-rami mo sinabi. Magkano ba binigay mo? 5 piso. Dami mo sinabi, yung tao, kawawa, sa description mo. Hindi, hayaan mo lang. Kasi issue nga ito ng heart eh. Amen? Issue nga ito ng heart. Whenever na ikaw ay mag-abot tumulong, issue yan ng puso. Kung masama ang loob mo, ay naku po, huwag mo nang ibigay. Amen? Amen. Bili mo na lang milk tea para lumamig yung kalooban mo. Hallelujah. Okay, no? May mga ingrata kaya na may napapagod. Tama po ba ako? Ingrata. Ano ingrata? Ingratitude. No? May mga, ilang beses mo nang nabigyan, wala man lang, nakakapagod din yun. Amen? Mga kapatid, narinig niyo ang message na ito, huwag naman yung panghawakan yung mga puntos na hindi maganda. Tinatalakay lang natin, tama si Pastor. Kaya yun hindi ko nabibigyan, yung ingrata yun. Hindi ganon. No, tinitingnan lang natin yung mga bagay na pwede natin mapagtagumpayan. May mga ingrata talaga. No? Na, ewan ko, naka-encounter na kayo ng naglilimos na binigyan mo maliit, nag-aalit. Maraming gano'n. Nag-aalit kasi bakit ito lang? No? Bakit ito lang? Parang may ina-expect siya. Amen? So may mga ingrata. Yung mga ingrata nakakapagod din. Again, issue ito ng puso. Huwag tayo malis doon. Issue ito ng puso. Madami din faith. So kailangan din ng wisdom. Nakwento ko na kayo nung nakaraan, no? Mga humihingi ng pamasahe na hindi nakakarating sa kanilang pupuntahan. Paulit-ulit yung paghingi nila ng pamasahe. Saan ba kayo pupunta? Ito ko na to. Pupunta ba kayo ng Bicol? Ito po, pag-aparin na yan. Pag-tawi-tawi na yan. Parang, kasi palagi na lang humingi ng pamasahe. Hindi na nakarating, no? So, kailangan din natin ng wisdom. Huwag naman, alam nyo, totoo yun. No? May mga bata ngayon, sampagita boys, yung mga sampagita, parang easy money na. Tatamarin na sila talaga. Tatamarin na. Yung mga nagsasampagita ngayon, kasi ayaw mo ng sampagita, bibigyan mo na lang. Karamihan ganun eh. So, kasama na yung paglilimos sa kayong sampagita. Kung minsan, kinuko yung sampagita, ayaw naman ni Ate Miley niyo sa sasakyan. Dahil kulang na lang, rosaryo na lang yung kulang dun sa ganon. So, kailangan din natin ng wisdom, no? Dapat yung mga bata mag-aral talaga at magsikap dahil kung easy money lagi ang maghapon sa kanila sa magitan na gano'n, tatamarin na yun. No? Tatamarin na yun. At baka lumaki yun talaga, tingin na lang ng hingin.
Ala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So meron din naman, daanan din natin to, sa good works, meron din naman, di na iniisip yung balik o ani. Ang ganda ng puso nito mga kapatid. Hindi na nag-iisip ng balik o ani. Kasi sasama lang loob mo, sabi nila eh. Amen? Huwag mo na isipin, babalik pa. No? Maapektuhan na yung kalusugan mo. Kaya kailangan minamaster natin dito sa good work, sa pagtulong palagi, yung sarili natin ang minamaster natin. No? So meron talaga, hindi na iniisip. Bagamat merong ani, grabe to. Kaya ito punong-puno ng sorpresa ang buhay niya. Hindi siya nag-expect, pero may mga dumarating. Umaani siya ng hindi, hallelujah, umaasang aani. Amen? So, bakit meron taong ganon? Ito yan. Pwedeng ang tulong nila ay overflow na lang nang meron sila. Aminin natin, may mga taong ganon. May labis sila. May sobra sila. Mga kapatid. Kaya hindi sila apektado. Pero, hindi lahat ganon. Meron talagang nagsasakripisyo. Sacrificial giving ang ginawa nila. Pero, sa tingin nila, doon sa binigyan nila, ay hindi na talaga babalik yun. Amen? Kami, kumisang ginagamitan namin ng wisdom ni Ate Mylene nyo, kung alam namin hindi na babalik, ibibigay na lang namin, kakalahatiin na lang. Kakalahatiin na lang namin. At least win-win po yun. Kaysa doon sa hinihingi na alam mo hindi na babalik, eto, bigay na lang. Pastor pa lang po ako ng Pilar, 90s. May mga ganun na po. May mga ganun na po. Minsan, kaya rin ang pananambahan. Pag uwi mo sa apartment, may batang tumatakbo. Papel pang grade 1 pa. Pastor, pahiram po muna. Dear Pastor, pahiram po muna na ibabalik ko na lang po pag nagpadala si nanay, si Lola. May mga ganun, mga kapatid. No? So, pwede ang tulong nila ay overflow na lang nang meron sila, mga kapatid. Pwede din ang iniisip nila, nakatulong na sila eh. Amen? Nagawa na nila yung fort nila na sinasabi ng Bible, huwag tayong mapagod, sapagkat tayo aani. So, yun lang, yung nakatulong sila, masaya na sila doon. Amen? At umani na sila ng masayang pakiramdam. Tama po ba? Tama po ba? Ang unang ani palagi ng good works ay masayang pakiramdam. May ani na agad. No? May ani na agad. Kaya wala daw masasayang tao kundi yung talagang kahit na hindi naman ganun kayaman, pero napakagalante sa pagtulong, na parang lahat ng natatanggap niya ay pinapadaan lang niya. Pero ganun eh. Hindi siya reservoir. Pero mga reservoir eh. Imbakan talaga eh. Imbakan. Pero huwag tayong maging Kristiyanong reservoir. Talagang pagdating ng blessing sa'yo, nakita nito, papalakihin ko pa to. Magiging ganito na to. Mga kapatid, tuloy lang ng daloy. Tuloy lang ang daloy. Padaluyin nyo, may darating pa. Amen? Hayaan nyo maging binhi at aani ka. Amen? Higit sa lahat, yung masayang pakiramdam, mga kapatid. Ang laking bagay po niyan ngayon. Amen? Yung masayang pakiramdam. Lalo na po sa amin, na umiinom pa ng gamot para lang maging masaya. Kailangan po namin yan, mga kapatid. So, daanan natin to. Lalo na to sa mga kapatid. Okay. Bakit? No? Kaya nga, verse 10, sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo. Lahat ng pagkakataon. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi sa kapatid lang, pero lalo na. Special talaga yung mga kapatid natin sa Panginoon. Huwag tayong
magtaka doon, mga kapatid. Mga taga-Korinto 9:14, sabi diyan, kaya buong pagmamahal, mga taga-Korinto, buong pagmamahal nila kayong ipinapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Bakit sa mga kapatid? Kasi ang sukli niya madalas, hindi kanya malimutan eh. Sinasama kanya palagi sa prayer. Unbeliever, medyo walang prayer doon eh. Yung hindi mananampalataya. Natuwa lang siya sa'yo. Pero baka pinagsabi ka nun, mga kapatid. Sa tuwa niya sa'yo. Pero yung mga kapatid natin, kahit kailan manalangin yan, kapag natulungan mo, ay, naku po. Ganun ba kayo? Ganun tayo dapat, mga kapatid. No? Panginoon, inaalala ko po si Kuya ganito, sa prayer ko ngayon, gabi na ito. Inaalala ko po si Nanay ganito, na nag-abot po sa akin, pagpalain niyo po siya. Umali na po siya, bukas ng umaga, maagang maaga. Hallelujah. Ganun lang, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Mga tips, saang area pwedeng makatulong? Napaka-practical ng ating message ngayong umaga. Na? Pastor, saan ba, ano ba ang good works na pwede nating magawa para tayo ay magningning? Na? Ano ba yung mabubuting gawa para tayo magliwanag at maging masaya at tayo ay umani? Mga kapatid, sa aking pag-aaral, bilang pastor, noong 1989 pa hanggang ngayon, mga kapatid, napag-aral sa aking pag-aaral, edukasyon. Tamnan nyo, yung mga batang walang baon, yung mga batang walang matrikula. Mga kapatid, wisdom to ha. Bibigyan ko kayo ng tip. Pag nakatapos siya, nagkatrabaho, hindi niya malilimutan. Hindi nila kayo malilimutan. Sino dito nakapag-aral? Siya timailin niya, pinag-aaral ni Nelson David niya, buong buhay niya, binabanggit niya. Kinukwento niya kung kanina-kanina. Hanggang sa namatay. Hindi naman nagpunta. Pero binibida niya, kahit kailan, hindi niya malimutan yun. Itong noon, alitap-tap pa yan. Ano na ba ngayon yan? Gamo-gamo na yata. Alitap-tap yan noon. Kanya yan. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon kanya yan. So doon siya kumukuha ng allowance kasama ko. At wala pa noong scholar ng mga Garcia. Siya pinag-aral na ng pagka-teacher. Mga kapatid, taniman nyo yung mga batang walang baon. Ako'y naaawa kung minsan. Susundin ko siya, timailin nyo. Doon sa Pablo Roman, may mga bata pa lang tanghalian. Ang diretsyon nila, pisbulan. Pero mga ganon. Lunch na nila yun. Meron naman silang kaklase, nandun lang sa tabi, walang lunch. Nakakaawa yung mga batang gano'n. Ikaw, kumisa na uuwi yung anak mo, magre-reklamo pa, lunggunisa na naman. Hotdog na naman. Magre-reklamo pa. May mga kaklase sila, hindi Sabi ko, ano kaya pwedeng gawin dito? Sabi ko, ang school nyo ba hindi nagpapakain? Nagpapakain naman daw. Nagpapakain sa mga, ang dami! Nakapason sa gate, ang diretsyon nila. Fishball, tsaka akong kasama ng kikiyam, at kung ano-ano pa. Yun ang pinaka nila. Tapos sa malamig, pasok na ulit, alam mo na, ganun lang. Okay na. Ang dami po ngayon, mga kapatid. Ang dami ngayon. Isang magandang taliman ng edukasyon. Makagraduate yan, mga kapatid, ay nako, hanggang sa pagkakaroon niyang trabaho, hindi kanya malilimutan. Hanggang pagtanda mo at may kailangan ka at nagkasakit ka, hindi ka niyan malilimutan. Bakit? Kasi naging bahagi ka ng pag-aaral niya. Diyan kayo pwedeng magtanim. Mga kapatid, binibigyan ko lang kayo ng tips. Amen? Hallelujah. Saan pa? Sa mga gamot. Merong hindi merong kapos sa maintenance talaga. At hindi mahal ang maintenance. Di na lang umiinom. Pandagdag. Di ba? Pwedeng magtanim dyan. Ang dami po. Kesa doon sa malalakas na, sabi mo, gamitan natin ng wisdom. Gamot. Maintenance ng mga taong di makabili. Taniman natin yan. Pagkain. Pamilyang minsan na lang kumakain. Taniman natin yan. Maghapon. Minsan na lang sila kumakain. Narinig nyo. Taniman natin yan.
Kahit ano lang yan, mga kapatid. Amen? At siyempre, yung church natin. Amen o ba? Yung church natin. Sinend ko yung video. Gawa na po itong ano nito. Sinama ko talaga, mga kapatid, kasi nanlumo ako. Pastor, pinapagawa niyo to? Kami nagtataka, sabi nung latero, pinagawa niyo to? Gusto niyo i-video ko yung church ninyo? Binidyo, mga kapatid. Kung igaganin niyo yung palad niyo sa kalawang talaga. Grabe na tong kalawang ito. So, mahalin natin. Sabi ko nga, ang mga bagay na minamahal natin, iwan natin yan, mamahalin din ang mga anak natin yan. Pwedeng taniman ang church. Amen? Lalo na ang church. Huwag tayong mapagod. Amen po ba? Amen! Amen! Palampakan natin ang Panginoon. Ito pa, ay talaga napaka-practical nitong ating mensahe ngayong umaga. Paano kung wala o sakto lang? Ayan na, Pastor. Andyan ako sa level na yan eh. Kanina, haba-haba na yung sinabi nyo. Andyan lang ako. Wala akong may tulong, Pastor, kasi sakto lang. No? Yung nasa akin, sakto lang. Sakto lang ba talaga? O, walang natitira. Tuwing kakain ka at gagastos, eh, sakto lang talaga. Walang natitira. Pero mga kapatid, tingnan nyo to. 2 Corinthians 9:8. Magagawa ng Diyos. Magagawa daw ba? Magagawa daw ba? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang kaya may sobra, upang may magamit kayo sa pagkakawa ng gawa. Kaya pala kung minsan sobra, hindi pala sa iyo yun. Kapatid, kaya sobra, hindi sa iyo yun. Kaya ka pinasagana, ay Lord, ang laki naman nito, grabe. 3 wheels lang ang pinag-pray ko. Sukat, bigyan mo ako ng tricycle, may reserva pang gulong, 4 wheels. Hallelujah, ano? Hallelujah, amen? Panginoon, hallelujah. Ang laki po nito. Ayan po, yung talatang yan nagsabi. Alam nyo, may mga kasunod pa yan. May mga kasunod pa yan. Pasasaganahin ka ng pasasaganahin. Kasi nakita niya eh. Yung overflow mo, may pinupuntahan. Amen? Hindi siya nasasayang. Bakit? Eh, yun ang life niya sa iyo na nagniningning at napapapurihan ang Diyos. Amen? Hallelujah. Ano po? Hallelujah. Meron pa ba? Okay, no? Mga taga-Corinto 9:10, 9:8 yung kanina. Ang Diyos, ang Diyos na nagbibigay ng binhing, itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng... Di ba problema kung minsan pantanim? Saan daw manggagaling? Sa Diyos pa rin pala nanggagaling yung pantanim. At magpapalago nito kaysa bangko o kung saan man, upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Grabe, ano po? Amen? No? Amen o ba? So yun lang. Kung minsan, yung sobra, binhi pala. Amen? Amen o ba? Sino kumakain ng santol? Sino lumulunok ng santol? Ayun daw yun eh. No? Nilunok mo yung binhi eh. Hindi mo tinanim. Itatanim daw natin yung binhi. Huwag natin ilulunok. Amen! Amen po ba? Okay lang po ba mensahe? Hallelujah. So mga, puro 2 Corinthians 9. Ito pa yung isa. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob, at di napipilitan lamang. Sapagkat, ay nako po, iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may
kagalakan. Itong salitang may kagalakan, ay, oo, yung root word niya sa Greek, ang ibig sabihin daw ay hindi basta masayang nagbibigay, kundi malukang-lukang magbigay. Masayang masaya. Hindi, ganun daw talaga malukang-lukang magbigay. Ano, masayang masaya. No? Masayang masaya. Amen? Masayang masaya. Hallelujah. Tapos na po tayo. Iwan ko sa inyo ito. Big check sa akin to. Big check sa akin itong iwan ko. Doing good to others is not a duty. Usang loob nga, dapat masaya eh. It is a joy. Bakit daw? For it increases your own health and happiness. Amen. It increases your own health and happiness. Marami tayong ginagawa nagpapasaya sa atin. Pero try, kapatid, try doing good. Kagaya ng Panginoong Hesus. Jesus went about doing good. Doing good. Kaya wala tayong nabalitaan ang Panginoong Hesus na stress. Ang Panginoong Hesus nilagnat. Ang Panginoong Hesus nawala yung lakas o nagkasakit. Wala. Even about doing good. At yun ang nag-i-increase ng kanyang health at happiness. Gusto nyo ba yun? Mag-increase yung health nyo tsaka happiness. Amen? Hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon. Pagod ka ba? Kapag pagod ka, we must find strength in God. Sa Panginoon pa rin tayo kukuha ng kalakasan. To overcome weariness and discouragement. Panginoon, pagod ko. Sa Kanya pa rin ang kalakasan. Amen. Tayo po tayong lahat, pasalamatan ng Panginoon. Pinupuli, tinadakila, pinapasalamatan ka namin. Salamat.